Nagsagawa na ng mga layoff ang Canada Post sa gitna ng halos 2 linggong tigil trabaho ng mga manggagawa nila. Sa ulat ni Kisha Balatbat, ang patuloy na labor dispute kasi posibleng may mas malaki pang epekto sa komunidad. Kinumpirma ng Canada Post Huwebes, pansamantalang mawawalan ng trabaho ang mga nagwawelgang postal workers. Umabot na ng halos 2 linggo ang welga ng 55,000 manggagawa, bagay na nakakaapekto sa mga komunidad at negosyo, lalo na ngayong Kapaskuhan. The fear comes a lot with coming from the first time in all the histories of strikes where they've actually laid off workers. We're deeming it like an unfair labor practice right now. People are nervous and they're just getting records of employment on the line, phone calls. So there is a huge fear of what's going to happen. Ayon sa Crown Corporation, ipinaalam nila sa mga manggagawa na hindi na epektibo ang kanilang collective agreement at bago na ang kondisyon ng kanilang trabaho. Bagay na anila'y pinapayagan sa ilalim ng Canada Labor Code. Para kay NDP leader Jagmeet Singh, hindi tama ang layoffs. It's shameful. This is another bad faith tactic. The workers are on strike because of unfair conditions and not having a contract and not having the agreement in place. And then instead of negotiating, they're doing this underhanded tactic to lay off the workers. This is wrong. And this is an example of bad faith. Isa sa mga apektadong negosyo, ang Filipino Online Shop Canada na nagbebenta ng mga damit at pagkain na galing Pilipinas online. Ayon sa may-aring si Christine Joyce Pagulong, nag-aalala siya sa mga Pilipinong posibleng apektado ng layoff, lalo na may kakilala siyang nagtatrabaho sa Canada Post. Meron man naman sila matatanggap pero sabi niya hindi nga yun enough. With everything na tumataas po, mataas na po talaga lahat ng mga bilihin, bayarin, with all the bills and everything. Sabi niya hindi po talaga daw sasakto. Kukulangin talaga sila. So yung naraman ko yun, sabi ko, hala, ano na lang yung mangyayari sa mga kapwa Pilipino natin. Patuloy na nananawagan ng mga manggagawa ng Canada Post na taasan ang kanilang sweldo, bigyan sila ng mas magandang benefits at pension, at ipabuti ang kanilang working conditions. Ani Pagulong, nangangamba rin siyang magreresulta ang layoffs ng mas marami pang delays. Pag konti lang yung worker, it means konti lang yung magtatrabaho, delay yung mga parcel po ng paghahatid po, which is meron na silang backlog po from the strike, tapos nag-lay off pa sila ng mga staff. So parang yun po yung isa sa mga concern din po. Ipinatigil ng Special Federal Mediator ang negosasyon Miyerkules ayon kay Labor Minister Stephen McKinnon. Ani McKinnon, bagamat hindi magkasundo ang mga partido sa ilang malaking bagay, hindi pa rin niya ipapatupad ang binding arbitration sa ngayon. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.